Yun mga tol, isang mapagpalang gabi sa ating lahat na. O, kakauwi ko lang mga tol, galing sa palengke. So, bumili ako ng gamot sa aking anak at sa aking asawa. So, gusto ko na sanang bumalik sa kabundukan. Bigla kasing hinihika yung anak ko na panganay, kaya hindi ako nakatuloy na umalis. So, kahapon ng sana ay aalis na sana ako para umakyat muli sa kabundukan, pero ang problema ay napigilan ako dahil kinaumagahan yung panganay kong anak ay hinihika. So, hindi hinga ng maayos dahil parang bumalik yung kanyang sakit. Ito yung problema ko sa panganay kong anak. Nung nasa mga 2 taon pa lang siya ay pabalik-balik kami sa ospital nung mga nakalipas na taon. So, nung lumaki siya ay ngayon naman ay bumalik naman yung niya, yung sakit niya. Kunting lang ito kapag talaga ng batang ito yung niya ba madaling mabikil yung niya, yung tiyan niya. Anong tawag yun? Yung sakit niya nung dati, yung na-dehydrate siya dati, na amoeba siya, no? Nung bata pa siya. So ngayon ay yung kalagayan niya, yung niya, yung pulmonya niya. So, buti na lang ay hindi ako nakaalis mga tol. Kung nakaalis ako, so, delikado yung kalagayan ng anak ko dahil hinihika talaga. Tapos nandito pa yung asawa ko ay hindi rin makalakad ng maayos dahil sa kalagayan ng kanyang paa. Tapos parating nahihilo. So, sa ngayon ay hindi pa talaga ako makabalik siguro sa kabundukan kung hindi gumaling itong asawa ko at yung anak ko. So, mga ilang araw na rin na hindi ako nakapag-upload, hindi ako nakapag-video dahil sa kalagayan ng aking asawa ngayon at sa aking anak. So, ngayon lang ako nakapagbakante, kaya nag-video ako. Natulog na si kuya ni mo din? Naghihilot yung mas mama? Kumana na mong hilot? Tulog na, salod na dito sa kwarto ka. Dili pagkakatulogon. Diabetes mo siguro ni. Hubag mo niyang bagtak. Hindi pa talaga gumaling yung paa. Kasi yung suot niya kasi mga tol na pasintabi lang muna sa mga kumakain, kung may kumakain na nanonood ng video, pasintabi muna. Medyo talaga tong sugat sa paa ng asawa ko. Ganito kasi yun mga tol, yung pajama niya, ganito ba, may dito,
dito nabuhos sa may bandang hita niya yung tubig, tapos nag-drain dito, nag-stack up dito sa ganito. Ano kasi may garter ba, hindi niya nahubad kaagad yung pajama niya, kaya nagkaganyan yung ano niya, paa. Buti na lang nakabili ako ng gamot kanina, medyo kumalma yung hika ng anak ko. Kabili ako ng gamot kanina. Ay, so, paumanhin muna mga tol, hindi talaga ako makaakyat sa kabundukan kung hindi kagaling itong iniindang karamdaman sa aking anak at sa aking asawa. Pero kung okay na ito, ay babalik na ako. Dahil may nag-comment kasi sa akin mga tol, nag-chat doon sa messenger ko, makasarili daw ako. So ganito yon, kung sino ka man o mapanood mo itong video ko, hindi ako makasarili. Kahit sino, basta nangangailangan, kahit ganito lang yung kalagayan ko, hindi ako makasarili. Kung makasarili man ako, iniwanan ko na sana itong pamilya ko, itong lalong-lalo na itong anak ko at asawa ko. Hindi lang niya na intindihan yung aking kalagayan sa ngayon. Yung tinitingnan niya yung mga kasama ko, mga kalagayan ng kasama ko doon sa kabundukan. So hindi siguro siya nakapagsubaybay sa lahat ng mga videos mula sa aking mga kasama at mula sa akin nung ako'y nagsimula at sa hanggang ngayon. So kung nasubaybayan mo lang, so hindi ka makapagsabi sa akin na makasarili ako. Panoorin mo nung mga previous ko na video nung nagsisimula pa ako hanggang sa ngayon. Okay lang sa akin yun dahil alam ko naman na hindi mo nasubaybayan yung mga upload ko lahat, kaya nasabi mo na ganun dahil yung mga kasama ko ay nangangailangan ng tulong, tapos andito ako sa baba. Baka buong akala niya ay okay lang ako, relax lang ako. Hindi, may sarili akong problema. So kung sa'yo naman siguro mangyari, alangan naman siguro kung iiwan mo yung unahin mo yung iba sa sarili mong pamilya. Okay lang sana kung walang problema. Ito yung kalagayan ko sa aking pamilya ngayon. Kaya hindi pa ako makabalik sa kagubatan. So sana maintindihan mo kung mapanood mo itong video ko. Dahil hindi kasi magandang pakinggan na mismo sa na yun nga na sinabi mo sa akin na makasarili. So hindi. Kaya lang hindi ako bumalik sa kabundukan, hindi ko na itulungan yung mga ibang kasama ko dahil sa kalagayan ng aking mag-ina. Gusto ko na sanang bumalik nung nakaraang araw, pero ang problema sumunod naman itong panganay kong anak, inihika. So yun, update lang ako dito sa aking tahanan ngayon, at kaya ako nag-video ngayon dahil pinapaliwanag ko dahil sa nagsabi sa akin na magkasarili daw ako. So ngayon, sana naintindihan mo. Kaya hindi ako bumalik sa kabundukan dahil sa problema ko sa aking asawa at sa aking panganay na anak. Kung nakikita mo lang ito, medyo malakas yung yung ginhawa.
mabilis yung ginhawa ng aking anak ba. So buti na lang inom ng gamot, naagapan kahit paano. Sana paano ako makaakyat sa bundok kung ito yung kalagayan ng aking asawa. Parati pang nahihilo, hindi makalakad na maayos. Parati na nakahiga. Ako yung dito, nag-aalaga sa aking mga anak, asawa. Dahil yun nga ay okay lang sana kung yung mga kapatid ko, lalong-lalo na yung mga kapatid kong babae, kung nandito lang sana sila malapit sa akin, may sana siya makapag alalay sa akin. Pero ang problema malayo yung mga kapatid ko, yung iba nasa Luzon, yung iba, at yung iba naman ay nasa Dilsor. Malayo talaga. Ako lang yung dito sa sabi, halos hindi na ako makapagpahinga ng maayos, hindi ako makatulog ng maayos dahil sa kalagayan ng aking pamilya ngayon. So uulitin ko, paumanhin sa inyo, hindi muna ako makakabalik sa kagubatan hanggat sa hindi pa gumaling ang kalagayan ng aking mag-ina. Halos hindi na nga kumakain tong asawa ko dahil walang ganang kumain. Kasi yung yung hininga niya ay namimili ng pwede niyang kainin dahil sa ito ay buntis. Tapos hindi pa makatayo ng maayos, kaya ako yung dito, nag-aalaga sa 3 kong anak. Lahat mga gawaing bahay ako yung nag-aasikaso, kaya hindi ko maiwan-iwan yung mga anak ko dito. Pero kung papala rin ako ay gumaling ka agad itong sumunod. Parating susuka. Hindi niya nang maayos yung paa niya ba. Makabangon siya pero yung pagtayo niya nahihirapan talaga siya sa paglakad dahil sa kanyang paa. Namamaga kasi yung niya ba, yung paa niya. Pagka nilagyan namin yan ng itlog, kung hindi namin nalagyan ng itlog yan, sigurado malaki yung paso niya siguro. Buti na lang yan yung agapan namin ng itlog, kaya nilagyan yan ng itlog. Parating ganang ginakabuhi permente ba. Ay putol tong haplas siya haghilot. Nak, baka matamaan yung tiyan ni mama ha. Pasok ka na doon sa kwarto ka, matulog ka na. Adin. Nandun na si ate sa loob. Yung kapatid ko na lalaki ay minsan lang umuwi dito. Dahil yung trabaho niya ay palipat-lipat yung trabaho niya. So may mga week na andito siya, o may mga linggo naman na wala siya dito. Dahil yung trabaho ng aking kapatid na lalaki ay palipat-lipat kasi. Kung saan yung mga radio station ay
doon din yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Kaya hindi siya mamalagi dito. Aso yung kapatid ko sana na babae, siya sana yung ano dito, para may kasama ako, may maka ano sa akin dito. Gusto sana ng kapatid kong babae na dito siya, pero yung problema, wala namang mag-aalaga doon sa mama ko. Dahil yun nga, ay katulad ng alam niyo na nakikita niyo sa mga videos ko nung dati, kailangan talaga yung may mag-aaruga doon sa mama ko. So minsan-minsan kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na pakanting time, ay pupunta naman ako doon. O kaso nga lang napakalayo talaga mula dito. So mga tol, maraming salamat sa inyo sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta, at magandang gabi sa inyong lahat. So God bless po. So paumanhin o ulitin ko, hindi muna ako makaakyat sa kabundukan. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi po.